Noong Hulyo 14, 1518, isang normal na araw, o ito ang akala ng karamihan. Sa isang makitid na kalye ng Strasbourg, isang babae ang nagngangalang Frau Trofea ang biglang nagsimulang sumayaw sa labas ng kanyang kalahating kahoy na tahanan. Walang musika, walang kasiyahan. Sumayaw siya ng sumayaw. Nagulat ang mga taong nakakita sa kanya. Sa una, inakala ng mga nakakita na isang kakaibang pagpapamalas lamang ito ng emosyon. Marahil isang anyo ng pagpapahayag ng lungkot o pagkabaliw. Walang kakaiba, kaya't hinayaan nila ito. Lumipas ang ilang oras at napansin nilang hindi pa rin siya tumitigil hanggang sa sumapit na ang malamig na gabi. Si Frau Trofea ay sumasayaw pa rin. Natulog ang mga tao. Lumipas ang gabi, pero pagising nila, ang babae ay hindi pa rin humihinto sa pagsasayaw. Parang walang kapaguran. O baka hindi niya lang mapigilan ang sarili niyang sumayaw. Lumipas ang pangalawang araw at hindi pa rin siya huminto sa pagsasayaw. Isang araw, 2 araw, 1 linggo na ang lumipas. Nagkaroon na siya ng mga sugat sa paa, pero sa kabila nito at ng kanyang pagod, hindi siya huminto. Akala ng iba ay isa lang siyang baliw na babaeng hindi mapigilan ang sarili sa pagsasayaw, pero hindi nila alam na siya ang magiging simula ng isang epidemya na hindi maipapaliwanag ng siyensya hanggang sa kasalukuyan. Hindi nagtagal, ang kanyang kakaibang pagsayaw ay tila naging isang nakakahawang kababalaghan. Isa-isa, ang mga nakasaksi sa kanyang paggalaw ay nagsimulang sumunod. Sumayaw sila kagaya ng babae, hindi dahil sa kagustuhan nilang sumayaw, kundi dahil para bang may isang hindi maipaliwanag na puwersang humila rin sa kanila sa parehong bangungot. Sumayaw sila ng walang humpay, kahit mapagod, o magkasugat-sugat na ang kanilang paa hanggang sa mamatay sila sa pagod. Sa loob ng ilang araw, mahigit 30 katao ang gumagalaw sa parehong nakapangingilabot na paraan. Mga katawan na sumasayaw na parang hinihila ng isang hindi nakikitang kamay at ang tanging bagay na makakapigil sa kanila ay ang mismong kamatayan. Ang pangyayaring ito sa kasaysayan ay kilala bilang Dancing Plague. Sila ay naging mga tinatawag na choreomaniacs, mga biktima ng isang misteryosong sakit ng pagsasayaw. Hindi nila maaaring kontrolin ang kanilang sarili. Hindi nila maaaring pigilan ang kanilang paggalaw. Ang ilan sa kanila ay bumagsak mula sa matinding pagod. Ang kanilang mga katawan ay tinupok ng sakit at panghihina. Ang iba ay inabot ng matinding gutom at pagkauhaw hanggang sa tuluyang hindi na makabangon. Habang lumalawak ang salot, mas naging nakakakilabot ang mga eksena sa mga lansangan. Ang mga biktima ay sumasayaw na parang pinupunit ng kanilang sariling katawan. Ang kanilang mga braso ay umahampas sa hangin ng marahas. Ang kanilang mga mata ay malalalim at langko. Walang kahit anong emosyon maliban sa matinding pagdurusa. Ang kanilang mga paa ay namaga at nagkalasog-lasog hanggang sa ang dugo ay pumatak mula sa kanilang sapatos. Sa tuwing sila ay babagsak mula sa pagod, gutom at uhaw, may ilang magpapahinga saglit. Pero bago pa man tuluyang mahiga, para bang may humihila sa kanila, pabalik sa walang katapusang sayaw. Araw-araw, hanggang 15 tao ang namamatay. Ang ilan ay inatake sa puso, ang iba ay na-stroke. Ang natira ay bumagsak at namatay sa matinding pagkaubos ng lakas. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang sanhi ng epidemya. Isa ba itong sakit, isang sumpa, o isang bagay na hindi natin kailanman mauunawaan? Dahil walang paliwanag, sinubukan ng mga otoridad ang lahat ng paraan upang pigilan ang kakaibang salot. Nagpatugtog sila ng musika sa paniniwalang matutulungan itong matapos ang sayaw. Ngunit hindi ito gumana. Mas lalo pang dumami ang mga sumasayaw. Sa kabila ng matinding pagkalito, sinubukan ng mga otoridad na unawain ang kakaibang sumpang ito. Maging ang konseho ng Strasbourg ay napilitang ipaubaya ang desisyon sa mga manggagamot na nagbigay ng isang kakaibang lunas. Sumayaw sila hanggang sa sila'y mapalaya mula rito. Sa paniniwalang ito ang tanging paraan, ipinagawa ang mga malalaking bulwagan upang gawing espasyo ng mga sumasayaw. Nagdala rin sila ng mga musikero upang tugtugan ng mga biktima, habang ang mga malalakas na kalalakihan ay inutusan na suportahan ng mga natutumba mula sa pagod. Ngunit nagkamali sila. Sa halip na huminto ang epidemya, lalo pang dumami ang mga sumasayaw. Mabilis na kumalat ang paniniwala na ito ay parusa mula kay San Vito, isang santo na kilala sa pagpapataw ng misteryosong mga kaparusahan sa mga makasalanan. Nabuo ang isang nakapangingilabot na ideya. Kung hindi ka sasayaw, maaaring ikaw ang susunod na parusahan. Sa
Sa takot na magdusa sa sumpa, mas marami pa ang sumama sa kakaibang ritual ng pagsasayaw. Sa paniniwalang maaaring nitong mapawi ang kanilang kasalanan. Hindi na ito basta sayaw lamang. Isa na itong panata ng mga taong desperadong iligtas ang kanilang kaluluwa. Dahil hindi na kayang kontrolin ang sitwasyon, ipinagbawal na ng konseho ang anumang pampublikong pagsasayaw. Ngunit hindi lang iyon, ipinagbawal din ng musika. Walang dapat na tunog ng sayaw, walang tugtog, walang ritmong maaaring mag-udyok sa mga tao na muling sumayaw. Ang natitirang mga biktima ay dinala sa dambana ni San Vito upang ipailalim sa isang ritual ng pagpapatawad. Sinuotan sila ng mga pulang sapatos na sinabuyan ng banal na tubig. May mga krus na nakapinta sa itaas at ilalim ng kanilang sapatos. Inutusan din silang hawakan ng maliliit na krus sa kanilang mga kamay habang inaawitan ng mga banal na Latinong orasyon. Sa himala o sa matinding paniniwala, unti-unting bumalik sa kanilang ulirat ang mga biktima. At nang lumaganap ang balita na napatawad na sila ni San Vito, bigla na lamang natapos ang epidemya. Ang nakakatakot na sayaw ay nagwakas. Ngunit hindi dito nagtatapos ang mga ulat ng ganitong klaseng insidente. Sa kasaysayan, nagkaroon ng mga kaparehong pangyayari. Noong ika-11 siglo sa Saxony, may isang grupo ng mga taong biglang nagsimulang sumayaw nang hindi makontrol na pinaniniwala ang parusa mula sa Diyos. Noong ika-15 siglo sa Apulia, Italia, isang babae ang kinagat ng isang tarantula at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimula siyang sumayaw ng marahas. Ang tanging lunas, kailangang sumayaw siya kasabay sa tamang uri ng musika upang mailabas ang lason. Sa panahon ng Strasbourg Dancing Plague, maraming teorya ang lumitaw. Sapi ng demonyo, parusa ng Diyos, o kaya'y sobrang init ng dugo. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring tiyak na sagot. Isang kakaibang sakit, isang himala, o isang babala mula sa isang mundo na hindi natin lubusang nauunawaan. May mga tala na nagsasabing umabot sa 15 katao kada araw ang namamatay dahil sa sobrang pagod. At kung totoo ito, maaaring umabot sa daang-daang buhay ang nawala. Subalit isang nakakagulat na katotohanan ang lumitaw. Wala ni isang opisyal na tala mula sa lungsod ng Strasbourg ang direktang nagpapatunay sa bilang ng mga namatay o kung may namatay nga talaga. Ayon kay Ned Penantrea, isang mananaliksik ng kasaysayan, hindi matukoy ang eksaktong bilang ng mga nasawi. Walang dokumento mula mismo sa panahong iyon na malinaw na nagsasaad ng mga pagkamatay. Ang tanging pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa mga namatay ay mga kwentong isinulat lamang matapos ang insidente. Isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ay si John Waller, ay isang historiador na sumulat ng maraming pananaliksik tungkol sa Dancing Plague. Sa kanyang aklat na A Time to Dance, A Time to Die, The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518, binanggit niya ang posibilidad na mga namatay sa misteryosong sakit na ito. Ngunit ang mga ulat na nabanggit ng mga namatay ay mula lamang sa mga mas huling tala ng kasaysayan, hindi mula sa aktwal na panahon ng epidemya. Dagdag pa rito, may mga hindi pagkakasundo tungkol sa mismong pagkakakilanlan ng unang mananayaw. May ilang tala na nagsasabing ito ay isang hindi pinangalanang babae. Ngunit ayon sa 4 sa 6 na makasaysayang ulat, ang unang biktima ay si Frau Trofea. Gayon din, hindi tiyak ang kabuuang bilang ng mga sumali sa misteryosong pagsasayaw. Maaaring mula 50 hanggang 400 katao. Kung susuriin, ang Dancing Plague ay hindi lamang isang kwento ng misteryosong sakit, kundi isang palaisipan sa kasaysayan. Totoo, maraming tao ang nakisabay sa nakakatakot na sayaw na ito, ngunit ang tunay na lawak ng trahedyang naganap ay nananatiling hindi malutas na lihim. Sa kabila ng maraming haka-haka at pananaliksik, hanggang ngayon, ay hindi pa rin tiyak kung ano nga ba ang naging sanhi ng Dancing Plague noong 1518. Maraming teorya ang isinulong ng mga eksperto, mula sa lason sa pagkain, hanggang sa isang uri ng mass hysteria na dala ng matinding stress. Isa sa mga pangunahing paliwanag ay ang posibleng pagkalaso ng mga tao sa isang halamang singaw na tinatawag na ergot. Ang mga halamang singaw na ito ay karaniwang tumutubo sa mga butil tulad ng rye na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Ang ergot ay may chemical na ergotamine na may katulad na ekstruktura sa isang sikat na hallucinogenic drug, ang LSD-25. Ayon sa mga mananaliksik, posibleng nakakain ng tinapay na kontaminado ng ergot fungus ang mga residente ng Strasbourg na naging sanhi ng kakaibang reaksyon sa kanilang utak at katawan. Hindi lamang ito ang pagkakataon kung saan nasangkot ang halamang singaw na ito sa isang misteryosong pangyayari sa kasaysayan. May mga nagsasabing maaari rin itong kaugnay sa Salem Witch Trials noong ika-17 siglo.
Ngunit may isang problema sa teoryang ito. Ayon kay John Waller, isang historiador na sumulat tungkol sa dancing plague, hindi ka panipaniwala na ang mga nalason ng ergot ay makakapagsayaw ng walang tigil sa loob ng maraming araw. Bukod pa rito, hindi rin lohikal na lahat ng naapektuhan ay magkakaroon ng eksaktong parehong reaksyon sa lason. Isa pang palaisipan ay kung bakit madalas mangyari ang mga ganitong insidente malapit sa ilog Rhine at Moselle, mga lugar na may magkakaibang klima at pananim. Isa pang teoryang lumutang ay ang mass hysteria o mass psychogenic illness. Ito ay isang kondisyon kung saan maraming tao ang sabay-sabay na nakakaranas ng kakaibang sintomas ng walang pisikal na sanhi, karaniwang dulot ng matinding stress o paniniwala sa isang panrelihiyong sumpa. Sa panahon ng dancing plague, ang mga mamamayan ay dumaranas ng matinding paghihirap, tagutom, sakit, at paniniwala sa parusang mula sa Diyos. Ayon kay Waller, maaring dulot ng matinding gutom at takot ang kanilang biglaang pagsasayaw. Isang stress-induced psychosis na lumaganap na parang isang epidemya. Noong gitnang panahon, maraming ganitong uri ng sayaw ang naiulat sa Europa. May mga tinatawag na St. Vito's Dance, St. John's Dance, at Tarantism. Lahat ng ito ay mga kakaibang sakit na nagdudulot ng biglaang pagsasayaw ng mga biktima nang hindi nila mapigilan. Hanggang ngayon, walang tiyak na paliwanag kung ano talaga ang nangyari sa dancing plague. Isa ba itong epekto ng lason, isang relihiyosong guni-guni, o isang matinding forma ng collective psychological breakdown? Kahit anong paliwanag ang piliin natin, nananatiling nakakakilabot ang isang bagay. Isang buong lungsod ang naipit sa isang malabangungot na sayaw. Isang sayaw na hindi nila ginusto, hindi nila matigil, at hindi nila nauunawaan.